Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Patuloy po natin pag-uusapan itong mainit na usapin patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Na yung balita po ay pipirmahan na daw ng ating Pangulo sa darating po na Agosto 12, alas 2 ng hapon. Marami ang nagagalit sa atin pagka sinasabi natin na as of now ay wala pang batas na nabubuo, kaya yung naka-schedule pa rin na December 1, 2025, yun po yung ating sinasabi. Kaya nga may dinaragdag tayo na as of now, ibig sabihin sa ngayon, sa mga oras na ito ay wala pa pong batas na napipirmahan yung ating Pangulo. O bakit mag-aagalit yung iba? Yung ibinabalita ko ay yung sa ngayon. Yung ibinabalita ko ay kung ano po yung atin pong nakakalap na balita. Katulad po ng balita na pipirmahan na nga sa August 12 ng ating Pangulo, yung nasabing panukalang batas o ibinalita natin. At yung sabi po ni Chairman, yung COMELEC Chairman na si George Garcia, na kahit daw pirmahan ng ating Pangulo, ay hindi pa po tayo nakasisiguro na mapupuspon talaga itong December 1, 2025. Narinig natin mismo kay Chairman George Garcia yun. So yun yung sinabi ko sa inyo, na mayroon pong pipigil. Bakit naman magagalit kayo sa akin kung nagbabalita lamang ho ako ng tama, Nagagalit sa akin, lalong-lalo na po yung iba lang naman yung ibang mga incumbent barangay officials na talagang gusto nila na ma-extend yung kanilang termino kahit hindi naman ibinoto sila ng taong bayan doon sa isang taon na yon na i-extend nila. Sila po, ang tawag po sa kanila ni Attorney Makalintal ay holdover at appointed lamang ho. Hindi po sila elected kapag na-extend pa ng isang taon yung kanila pong termino. Sapagkat ibinoto sila ng taong bayan from 2023 hanggang 2025 lamang po. Sapagkat itong 2023 ay yung election sana ito noong 2022. Kaso nga po yung ginawa ng ating mga mambabatas, ipinagpaliban yung 2022 at itinuloy noong 2023. Kaya sabi ng iba, abnormally short daw. Sabi ng iba. Paano maging abnormally short? Nakain nga na-extend yung termino ng mga nauna, kaya naging maikli yung panunungkulan ng mga tumakbo noong 2023. So yung sinusunod pa rin dito ng Supreme Court ay yung original na nakatakda. Kasi yung nakatakda 2022 sana at ngayong 2025. So yung 2022 tapos na yon. Yung 2025, ito na sana yun. Hindi na dapat pong ipagpaliban pa sapagkat nagkamali na noon. Papayag ba kayo na magkamali muli ngayon? Ngayong 2025, papayag ho ba kayo na ipospon ulit itong 2025 December election? Yung nasa konstitusyon, bawal ipagpaliban po yung halalan. Saan kayo pipili? Pipiliin nyo ba yung mali o pipiliin nyo yung tama? Lalong-lalo na sa mga barangay officials na gustong mapuspon itong December 2025 election. Ibig sabihin po ay pinipili nila yung mali. Pinipili nila kung ano yung wala sa batas. Kasi labag po sa batas. Yun pong ipuspon. Labag sa batas na ipuspon. Yun pong halalan. Pero hindi po tayo, hindi natin pinipigilan na yung mga mambabatas ay gumawa
o mag-fix ng term. Hindi po tayo tutol dyan. Lamang, kung doon sa pag-fix nila ng term, ay masasagasaan itong naka-schedule at ma-extend basta-basta na lamang po yung termino ng mga elected o mga nahalal na, hindi po pwede yun. Hindi po pwede na basta-basta na lang i-extend yun pong termino ng mga elected barangay officials, sapagkat yan po ay wala sa konstitusyon, sapagkat yung barangay officials po ay dapat na inihahalal, hindi po ina-appoint. Kaya sana ay wag ipagdamdam ng atin pong yung iba lang naman, inuulit ko, yung iba lang naman na mga barangay officials na ayaw nilang matuloy, sapagkat ang gusto nila ay mapuspon itong December 1, 2025 para ma-extend yung kanilang termino. Alam na natin kung sino-sino sila at alam natin kung bakit gusto nila na mapuspon itong halalan, sapagkat kapag natuloy po itong December 1, 2025 election, ay titiyakin natin at matitiyak natin na talaga hong mapapalitan sila, lalong-lalo na kapag hindi po nakikita ng taong bayan na sila ay gumagawa ng maayos sa kanilang barangay. Kaya natatakot sila, baka sila ay mapalitan, mga idol at mga bayan. Makikita nyo sa comment section kung sino-sino po sila, mga idol at mga bayan. Mag-scroll po kayo dyan sa baba. At dyan, yan po yung mga takot. Takot na takot sila matuloy itong eleksyon, sapagkat alam nila sa kanilang sarili na maaari silang mapalitan. At ang yung ibang barangay officials naman po na nagtatrabaho ng maayos at alam nila sa kanilang sarili na maayos sila, maayos sila mamahala, maayos sila magtrabaho sa kanilang barangay, kaya hindi po sila takot matuloy man itong December 2025 election, sapagkat sila po ay nagtatrabaho ng maayos. So sana po ay wag ipagdamdam ng mga incumbent barangay official kapag sinasabi po natin na labag sa batas ito pong pagpapaliban sa eleksyon. Sapagkat inuulit ko, yung tayo po ay nakadepende lamang po sa kung ano po yung nasa batas na yun dapat ang sundin, lalong-lalo na ng mga naturingan na mga barangay officials. Kayo po yung dapat na unang sumunod para kayo ay tularan ng inyong pong mga nasasakupan. Yung pagsunod sa batas, yung paggalang sa konstitusyon ay napakahalaga po, mga idol at mga bayan, na hindi po dapat binabaliwala yan, hindi dapat binabali. Sa atin po kung ano yung nasa batas, yun po yung ating pinaglalaban dito. Hindi po tayo aspirant katulad ng sinasabi ng iba. Kapag tayo po ay wala pong balak na tumakbo, wala rin pong balak na maglakad, at mas lalong wala ho tayong balak na gumapang. Kaya hindi po tayo kakandidato sa mga nagsasabi dyan na aspirant daw tayo. Yung pinaglalaban lang po natin dito ay kung ano yung tama, hindi po yung mali. Kung ano yung nasa batas, yun po yung ating ipinaglalaban. Bawal ipagpaliban ng eleksyon, bawal na i-extend basta-basta ang termino ng mga incumbent barangay officials, at bawal din po na labagin kung ano po yung nasa Supreme Court ruling. So kahit pirmahan po ng ating Pangulo, ay talagang merong question dyan. Nandyan yung NAMPREL, si Atty. Makalintal. Kaya kahit pirma ng Pangulo ay hindi pa rin po tayo makasisiguro
na mapupuspon na itong December 1, 2025 sapagkat nakahanda na po si Atty. Makalintal para sa kanyang pagpetisyon. Inaantay na lamang po na pirmahan ng ating Pangulo yung nasabing panukalang batas na term sheeting ko, no, pero yung nilalaman ay postponement nitong December 1, 2025 election. So hanggang dito muna ha mga idol ang ating update at abangan po natin yung paglusob ni Atty. Makalintal doon po sa Supreme Court. Ayan, maraming salamat po. Ingat po tayo lahat.